Good Friday morning, November 10. Eto na ho, umpisa na ho nating investigahan at sumbong. Una sa lahat ay ina-acknowledge po natin yung aming mga public service partner. Sila po, kilalanin po kung sino-sino sila. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Kami po sa hashtag Ipabitag Mo is a corporation na tumatanggap po kami ng mga public service support tulad po nakikita ninyo para maging kaagapay. Ito ho na may kabalikat po namin kayo pagdating ho rito sa aming advocacy. Ito ho ipagtulong ho. Hindi lang ho pagtulong kundi ipagtanggol yung pong nayuyurakan na abuso at mga niloloko. Kaya may hashtag Ipabitag Mo. Ngayon kung kayo interesado and you'd like to find out exactly kung paano kayo maging partner namin ho pagdating sa public service, hindi po kami nagsusolicit, pwede po kami tumanggap ng inyong suporta pero hindi po kami nagsusolicit po sa inyo pagdating sa public service po kapareho nito. Una sa lahat, hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Wala ni isang kusing na kami po ilalapit sa gobyerno or anything para po suportahan ng aming public service. Hindi po yan. Kaya lahat po na ginagawa po namin dito precise para dun ho sa mga lumalapit lang po sa amin. Ngayon, sa mareklamo sumbong, pwede ho yung kayong dumulog ho sa aming tanggapan ay 102 Timog Avenue, Quezon City. That's just the Rich Horse Center. Yan po, Rich Horse Center. 102 Timog Avenue, Quezon City. Ngayon, umpisahan na natin ang sumbungan, investigahan, serbisyo tulong, tatak, bitag, Ben Tulfo. Hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Sinong nare-reklamo? Yung clinic? Salon po. Ano pangalan ng salon na to? Tapa po. Specifically, sinong nare-reklamo nyo sa Region 3? Yung main branch po, Santo Domingo, Angeles, Pampanga. You are not faulted for getting into this. Take care of this, okay? Come in tomorrow, okay? Bakit naman kayo nagdemanda sa kanila? Ganito po, sir. Hindi. Anong kinakailangan grave threat? Simpleng tao. Simple lang. Ayusin na lang natin to. Pwede? Opo, sir. Matagal na namin gustong ayusin yan. Okay. Pa-turn over nyo na po sa amin at Sige. kami na po mag-aayos niyan. Nagpakilalang doktora, scammer pala. 3.5 million tinangay. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ang pinakapatok na modus or fraud, madali po, no? Investment. Mag-iingat po kayo. Lalo-lalo na kapag kayo ho'y naka-inkwentro na nag-aalok po ng investment sa social media, beware. Nagbibigay po kami ng babala. Do not, wag po patulan ang anumang mga panawagan sa social media and then nagkakala po sila. Sila po'y nag-aakit po ng mga investment. Bawal po yan. Una sa lahat, kapag hindi po sila korporasyon. Mag-iingat po. Lahat po nakikita ninyo sa social media site. Diyan po nag-uumpisa. Patibong po yan, bitag. Ngayong umaga mga bossing, kaya po tayo rito nang pumasok. Salamat naman sa pong megapal. Tayo umayos na. At medyo maganda ng pakiramdam pagkatapos po ng sinasabing about with flu. Kasi during the holiday, hindi po ako nag-enjoy. Mag-iingat din po kayo sa mga katawan ninyo. Eto na po. Pangarap daw po nila alias J. Rose Tintin and siya magkaroon ho ng extra income. Wala pong masama dyan. Kaya lang na makita nila sa Facebook ng isang post ng isang salon sa Angeles, Pampanga, abay na naghahanap daw ho, naghihikayat ho ng mga investor. Kaya naman sila tumingin at medyo wala namang masama mag-inquire. Ito po yung apat. Ang ginawa po nila, personal po nila tiningnan po yung physical site ng salon na nag-aakit po na mag-invest kasi maganda naman po ang dating dito. Ano? At dito, nakita po nila, madaming customer ng sinasabing salon. Dahil sa nakita po nila, agad po sila nahikayat at nag-decide
Nung nakita po nila yung salon, nag-desisyon na po sila mag-invest po yung apat. Ito na po, makalipas po ng ilang buwan, ang pangakong ROI, Return on Investment ng tubo, hindi po naibigay po sa kanila yung pangako na pako. Abay, maganda siguro alimin po natin yung detalye ng sumbong. Panoorin. Sinong nare-reklamo? Yung clinic? Salon po. Anong pangalan ng salon na to? Tapo. How many branches in Tapco? 7, sir. 7 branches. Specifically, sinong nare-reklamo nyo sa Region 3? Yung main branch po, Santo Domingo, Angeles, Pampanga. Did they ask some kind of investment money? Okay, umpisahan natin. Pinakamataas, 750 ang pinakamataas na investment. Tama? Okay, 750. Magkano tong pinakamataas na investment? Sa iyo yun? And then, sunod dito is 450. Tama? And then sunod dito is 300. Tama? And then, the next dito is 100. You are not faulted for getting into this because this is an illegal investment. Kung titingnan mo, may problema pa rin sila. Ang ill motive ba sila? Yung kanilang ill motive, may masamang motibo sila para lokohin kayo. Lumalabas, good faith sila eh. Hindi lang nila na bayad yung gusto ng bayaran. Take care of this, okay? Coming tomorrow, okay? Lumapit po kami sa hashtag Pabitag Mo para po sana matulungan po kami dahil hindi na po namin alam kung ano po yung gagawin namin para mahuli po yung nang-scam sa amin sa may Pampanga. Nagpakilala po siya sa amin na Joanna Marie Reparip, Top Coat Nails and Lashes po. Nakita ko po yung ads nila na nagpapa-investment po sila. Actually po, nung dun pa lang po sa ads po kasi niya nakalagay na rin naman po kung ano yung kikitain mo. Kikita ka ng 10 to 20% kung magkano man ipapasok ng pera sa kanila buwan-buwan. Ako po nakapagbigay po ako ng kapital na nasa 450,000 po. Yung mga kasama ko po, si Ma'am 100,000 po, 300, tsaka nasa 300 plus din po. Nung pumunta naman po kasi kami sa business niya, pinakita po nila yung sales nila, ganyan. Okay naman po, maayos po talaga, maengganyo ka talaga mag-invest kasi makikita mong kumikita talaga yung business. Bali, pumunta po kami doon, tinignan muna yung sales, tas binigay na po yung bayad, tas naghintay po kami ng mga ilang araw o weeks po bago nila binigay yung kontrata at kasama po yung cheque. Tapos, yung first month, nakakapagbigay naman po siya ng interest sa akin, pero delayed. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami na mabalik po yung mga perang nakuha nila sa amin at mapahuli po yung tao na yon. Kasi hanggat nandyan po siya, marami po silang maloloko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ito po'y babala para sa lahat. Mga boss, mag-iingat po kayo. Anong pagdating sa mga investment? Number 1, ang investment ho kasi, pagkakalap ng investment, importante yung naghihikayat sa inyo. Rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. And then, diyan po sa Securities and Exchange Commission, malalaman kung sabay ito'y business nila about, investment. Nire-regulate ho kasi ng Securities and Exchange Commission ang mga aktibidades ho ng mga company pagdating sa mga sinasabing investment na yan, pati ho yung kanilang may pinapangakong kita ay yung tubo na ibabalik, minomonitor yan ng ito ho'y Securities and Exchange Commission. Matagal na po namin ito'y ginagawa at sinasabi po. Panahon pa po ng mga 2008, 9, 10, 11, 12. Ang dami na po na may biktima lumalapit po sa bitag. Isang pamantayan, kapag ang isang kumpanya, hindi korporasyon, nagkala po ng investment, may kontratang ipinakita. Huwag po agad papatulan, bagkos i-check mo muna sa Securities and Exchange Commission. Maganda po siguro, dumaan po kayo sa amin, dito sa aming tanggapan, suri-suriin po namin bago po kayo pumatol, at least napagsabihin na po namin kayo, kami po ay magiging gabay po sa aming public service na iiwas po kayo. Ito po makakasama natin ngayon, yung babala po sinabi namin sa inyo, sila po live sa aming studio, 4 po sila na nag-invest po. Una sa lahat, si alias J, siya ho'y naka-t-shirt ng blue. And then, isa po, si alias Tin, yan po ito ho'y siya naka-dark blue jacket. And then, si alias Rose, yung may kasuot ho na cap, color gray. Yan po. And then si alias siya po yung medyo,
Basta nakakap na may check. Kasi commercial. Magre-reklamo po sila, lumapit po sa atin. Okay, anyway. Nakilala po nila Jay, Rose, Tin at siya ang may-ari po ng Top Coat Nail and Lashes Salon, si Joanna May Riparip. Sa online, mag-iingat po kayo, online. Nakita ng 4 ang post ng Top Coat sa social media na naghahanap po ng mga investors. Eto po, medyo may problema na. Yan po'y pangako na. Ganong klaseng sistema po ng pagkakalap ng investment. At para daw sa kanilang ito'y investment sa kanilang salon. Tandaan, agad silang pumunta sa main branch sa Angeles, Pampanga. Sabay-sabay nag-invest ang 4 na itong mga investors na to. Si Jay, abay, nagbigay po siya ng 750,000 pesos. Si Rose, 450,000 pesos. Si Tin, 300,000 pesos. And then si Shah, yan po, 100,000 pesos. Ito po yung sinasabing cost of investment or capitalization na ginawa po nila, 750,000. Ang pinapangako pong ROI, yung tubo po, is 60% ng 750,000 is 450,000 pesos. Ito po yung tubo. Yan po. Okay, ngayon, yan po yung tubo. And kay Rose, 450, nakikita niyo sa screen, 60% ang return of investment. Ito rin kikitain niya, 270, 60% ho yan. Ayan po yung 270. Yung 300,000, 60%, 180,000 ang tubo. And si Shah, 100,000, 60%, 60,000 pesos. So, ang naibalik lang na pera sa kanila kay Jay, maswerte ng konti ito, ano? Nakatikim po ng 400,000. Si Rose, 205,000 instead of 270. Tingnan niyo po dun sa yield tubo, pero ang naibayad po sa kanila, 205. Si Tintin, ito ho yung 180, 70,000 lang. Okay, mark that, 70,000 kay Tin. Si Shah, 100,000, 60,000, 25,000 lang ang naibalik sa kanila. Tandaan, tubo lang po. At least nakatikim po sila ng tubo. Kaya lang, hindi na po natin aalamin kung sino pong nabiktima. Baka sila po yung mga nauna. Kaya medyo normally po pagdating dito sa mga sinasabing typical na networking pyramiding, patitikinin ka, handang yung mga bago. Pag nag-invest, yun ang pambayad sa'yo, may pambayad, tutubo sila hanggat yung mga bagong papasok nawawala na, hindi na nasaservisan. Mag-iingat po kayo. So, ang main branch ho ng Top Coat Nails and Lashes Salon ay nasa Santo Domingo, Angeles, Pampanga. Wala ba tayong physical store nila other than Facebook? Anyway, alam po natin yan kung alam. So, 7 raw po ang mga branches nito sa buong Region 3. Hanggang sa ngayon, wala pa rin sa kalahati ang nakikita niyo naman po, yung tubo. Ngayon, ang ginagawa po natin dito, ipinakikita po natin, yun pong sinasabing yung pattern and the method na nauuwi sa sinasabing modus. Ano hong pattern? Yung pattern po, same pattern, maghahanap po silang investment, yun hong gagawin, maghahanap, mangangako po sila, taas 60%. Wala pong sobra ang taas ng usapan, 60%. Kahit na po siguro, pag nalaman po ng Securities and Exchange Commission, baka mag-invest dito. Kaya lang illegal po to. Tandaan, when it's too good to be true, mag-ingat na po kayo. Masyadong pang-akit yan. Ngayon, kaya nandito po sa atin, pag-uusapan po natin muna ngayon, at maganda siguro, ito yung Top Coat, tandaan, Top Coat. Ito po yung sinasabi nilang salon na 7 po to. Nakikita niyo po bakit Facebook, bakit post yan? May physical store po yan. Ayan. Top Coat. Yan po ang ipinakikita po kasi yan daw po, yan isa sa mga stores at so marami po yan. 7 po ang sinasabi sa atin. Kaya yan po, Top Coat. Yan. So kung saan-saan pong lugar po yan. So 7 po yan. Ayan. So eto po, nagkakalap ng investment, tama po bang ginawa? Yun, sorry, close na. Ano ba nangyari dyan? Close o walang na? So, medyo nagkakaproblema na po kaya lumapit po sa atin. At ito po, natanggap namin yung reklamo before, ito ho in the holiday. Kukumustahin po natin mga nagko-complaint. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa 4. Alright, sige, dito na tayo. Kailan ninyo nahuli kahit sino pwedeng sumagot sa inyo? And if you have the mic, you don't have the mic, you just pass the mic.
Kailan huling nakausap ninyo narareklamo si Joanna Riparit? Anybody can talk. Sinong gustong? When was the last time na nakausap niyo si Joanna? Kami po nung sa barangay, sa second week of October. Okay, sa barangay ng October. Kailan yun? Last month lang? Opo. Alright. Yung last month na yun, may specific date ba kayo? Third week, fourth week, second week, or fourth week? Parang if hindi first week, second week po. Second week na October, last month. Mhm. So, ikaw, second week na October. Ikaw naman, Jay? Mga last month po yata, bigla Last month siyang nagtumawag na gano'n lang po. Okay. And then makikita natin yan dito. Pwede sa inyo. Anybody else last month? Si Tin? Okay. Ako po, bigla lang po siyang nag-text sa akin na yun po, nahihirapan daw po siyang maghintay lang daw po. Pero Maghintay na. Parang GM lang po sa lahat. Alright. Lakasan niyo lang ng konti ang boses at bibigay natin itong si Siya, tama? Tin po. Tin. Nalito kayo. Puro kayo kasi nakamask. Para kayo mga vigilante. Okay, sige, di bali. Okay, sige. Tin. Okay, Tin. Opo. Nalito na ako kasi magkakamukha na kayo pag naka-baseball cap kayo at saka nakasalamin. Sige, okay. Kailan mo huling nakausap? Mga 2 months ago pa na po. Alright, 2 months ago. Okay. Alam ba nitong si Joanna na nagreklamo na kayo, umaaray na kayo doon sa ipinangako nila na hindi naman natupad? Alam ba ni Joanna na naghahabol na kayo? Opo, ilang buwan na po. Ilang buwan na po namin siyang kinukulit din po at saka tinatanong kung ano na bang nangyari. Ganun po. Anong paliwanag niya kung bakit hindi niya raw itong siya nangyari? Kasi parang ang dating, lahat kayong apat na hikayat dahil nakita ninyo yung laman ng kanyang salon, may mga tao, marami naman, okay naman. Nakita ko rin sa Facebook page na pinakita ninyo sa atin yung talagang videos. So, nahikayat kayo dahil maraming mga customers. Yun ang nung tiningnan ninyo sa loob niyan. Tama? So, gaano kalaki yung itong Top Coat Salon na to? Malaki ba to sa loob? O kung titingnan mo, ano ang nagtulak sa inyo na, okay, maglalagay kami ng dito, ng investment namin. Itaas nyo lang yung mic, ikaw. Bali, yung pwesto po, saktuhan lang po yung laki. Pero nung pumunta po kami, as in, pumipila pa po minsan sa labas yung mga tao. Yes po. Bakit sila pumipila? Marami naman salon. Baka naman drawing yun. Ano po, mura po kasi yung serbisyo nila. Tapos marami rin po silang nasa service na napoprovide. Marami silang staff sa loob. Yes po. Hindi kaya baka drawing lang yun, alam na darating kayo? Nagsasabi ba siya, o sige, punta kayo sa, alam ba nila or talagang impromptu dumating kayo, unannounced? Opo, unannounced po para talagang ma-check lang po. Pero alam nila na darating kayo ng araw na yun? Hindi Siyempre po. nakaschedule. So, wala bang alam si Joanna na darating kayo para silipin o nagsabi kayo, sige, or talagang ginawa ninyo, sinilip nyo agad yung lugar? Bali po si Ma'am siya po kasi customer din po talaga din siya doon. Customer siya. Nagpagawa po ako one time doon. Madami talaga po. Marami. As in yung So, hindi to drawing na para may kahit lang kayo? oras po talaga yung bibilangin mo para lang ma-service ka nila. Like, minsan pupunta ka doon ng alas 10 para magpa-lista. 10 o'clock? Tapos minsan magagawa ka na nila 3 p.m. Ganyan. 4 Ang haba p.m. naman. Wala bang Madami iba? po talaga. Wala bang mga beauty salon doon na parang pinipilahan Yung ninyo? kasing price po nila, yung mas mura compare sa iba. mas mura compare sa iba, kaya medyo napapamura kayo dahil wala silang kinikita. Murang-mura eh. Nagmumura kayo ngayon na paano mababalik. Siguro sa sobrang baba, wala nang kita. Yung tingin ko lang yun. I'm not saying legal yung kalang ginagawa. Mag-iingat po kayo mga boss. Ito na po. So, pareho lang sa inyo. Okay. Lumapit ba kayo, let's say, una sa may-ari at pagkatapos, may nilapitan ba agad kayo? Gusto kong i-walk through kayo. Barangay or nag-report ba kayo sa police na parang maayos na to sa umpisa muna? May nilapitan ba kayo? Ikaw po, pwede? Sinong nilapitan niyo una? Nagpa-barangay po kami. Una sa sa may Santo Domingo. Kasi yun yung branch kung saan niya ako Doon. pinag-invest. So, sa Santo Domingo. Nung dumating kayo sa barangay, ano na pag-uusapan ninyo? Since daw po yun, hindi taga dun yung
may-ari, dapat kung saan daw po siya resident, doon kami magreklamo. So, hindi tinanggap? Mm. Hindi tinanggap kasi hindi siya residente. O, nireklamo, okay, sige. So, ikaw naman, Jay. Ibigay mong mic kay Jay. Okay naman, Jay? Wala po. Bali, ang nasa isip ko lang is patulog po agad. Ang nasa isip mo ay papatulfo mo. Pagbitag ko. Okay, akala ko kung patulfo, baka magkamali nga, ibang tulfo ako. Ay, sorry. So si bitag ako. Meron ding mga tulfo. Kaya lang, busy na sila doon sa pagiging politiko. Ako yung gumagawa ng ganitong klaseng pag-iimbestiga. So sige, alright. Isa na lang tanong ko sa inyo, total nandito na kayo. Ano gusto niyo mangyari? Illegal una sa lahat ang pinasok ninyo. Hindi ko kayo sinisisi dahil illegal yung nangyari, ano? Pagkakalap ng investment hindi tama. Illegal na. Ang tanong, umaasa pa rin kayo na makukuha ninyo yung pera. Hindi ba? Ako, hindi na po. Okay. So, sino sa inyong umaasa na posible sa pangako niya talagang para dinidelay lang na pinapangakuan kayo ng ibabalik sa inyo? Sino sa inyong umaasa pa? Ikaw? Jay? Ikaw din naman? At ikaw? Tin, ano? Nalilito ako, Tin. And then si Rose? Ikaw si Rose? Ito si Sha. Tama? Okay. Bakit naka-Nike ka? Siya, Shaquille O'Neal. Anyway, sige, para pinapagaan ko lang ang inyong dito. Okay, sige, ganito. Okay. Una sa lahat, mas maganda muna ang legalidad, ano? Na nakikinig sa atin ngayon sa Attorney Batas Mauricio. Siya ay isa sa mga, yung aming resident lawyer. Yung legalidad ng isang kumpanya, lalo na hindi siya korporasyon. Siya ay, ito hong sinasabi na ang dating ay single proprietorship. May karapatan ba itong magkalap ng investment? Pwede pa siguro mangutang. Pero magkakalap ka ng investment, magpapakita ka ng kontrata at sa kontrata na yung nagsasabing mga sinasabing investment contract at nandoon yung sinasabing mga pangakong ito'y ibabalik sa iyo. Medyo kung hindi man kulang-kulang o nagkulang lang siguro, o walang gabay ng abogado o sino man gumawa ng kontrata na to, yun ang nag-aakit sa inyo dahil nakasulat, tama? Hinahawakan ninyo. Nakita ko yung kontrata kung baka pwede natin pakita sa screen yung sinasabing investment contract agreement. So meron yan. Andyan nakalagay, investment agreement. Tapos nakasabit dyan, lahat, in-specify niya. Kasi kung makikita to ng SEC, naku, sis Mariosep. Sige, bago niyan, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayang nagre-reklamo laban po dito sa humingi ng investment para po sa beauty parlor. Yung tawag yan na Attorney, 7 branch yan sa Region 3. Wow. Okay? Wow. So, 7 salon branches ng hihikayat. So, let's go and siguro i-educate natin, i-walk through natin itong mga tao. Ang isang kumpanya na hindi kumpanya, single proprietorship, pag-aari ng isang tao, hindi siya rehistrado sa Securities and Exchange Commission, pero gumagawa ng investment contract. Ano ang nakikita niyong mali at para matuto po yung mga tao na nanunood sa atin po, i-educate natin, iiwas po natin sila. Anong inyong masasabing yon? Maraming salamat po. Pangunahin po dyan, hindi ho po pwede ang isang single proprietorship na magalok sa sambayanan ng ganyang mga investment contracts o yung kukunan ng pera ang sambayanan upang ilaga o gawing puhunan di umano sa mga negosyo na kahit na yung negosyong umiiral na sa kasalukuyan. Kakailanganin po, at the very least, yan isang partnership. Sabihin, meron silang mga kapartner na iba pang mga tao o di kaya yan ay isang corporate entity rehistrado bilang korporasyon sa Securities and Exchange Commission. Ang layunin po dyan, pagkatapos pong marehistro bilang partnership o di kaya ay korporasyon ang isang business entity, doon pa lamang po siya magkakaroon ng pagkakataon o karapatang kumuha ng lisensya para po mag-alok ng investment o mag-alok sa mga tao na maglagak sila ng puhunan doon sa kanyang kumpanya o sa kanyang negosyong pinatatakbo. Kung wala po siyang ganyang permiso, wala po siyang ganong pahintulot ng Securities and Exchange Commission, malaki po ang problema sapagkat yan ay lilitaw na pagpapanggap
Lilitaw na paglabag ng securities law sa bansang Pilipinas at lalabag pa rin po yan sa tinatawag nating Artikulo 315, yung pagpapanggap na meron siyang negosyo, meron siyang kapangyarihan, at dahil dyan, meron po siyang pananagutang pagkakabilanggo ng hindi bababa ng 6 na taon. Okay. Yun pa lamang pong nag-iisa lamang siya at nag-aalok na magkaroon ng paglagak ng puhunan ng sambayanan, napakalaki na po niyan. At dahil po nakikita ng sambayanan ang mga dumating dito sa ipabitag mo, 4 po ito, naku po, Ginoong Bentulfo, yan po ay ituturing ng illegal swindling on a large scale. Pagka po ang nambiktima, 3 o higit pa, o di kaya ang mga nabiktima ng panlilinlang nakuhanan ng pera dahil niloko ang mga tao, 3 o higit pa. Swindling na po yan on a large scale at non-bailable po pagka po nililitis na sa usapin yan. Okay. Attorney, maganda po yung sinabi ninyo. Salamat sa pagpapaliwanag ninyo. Ito na lang, sa Securities and Exchange Commission, Attorney, yun pong sinasabing tubo o ipinapangakong porsyento o yung sinasabing ito yung yield or ROI kung tawagin, o return of investment. Ito po, medyo maingat po rito ang Securities and Exchange Commission kasi nire-regulate po nila. Baka kasi too good to be true. Marami po nangyari nito before before yung pagpasok ng millennia. 2000, 2001, naging mabigat na pong usapin to kasi yung nangangako, nagbibigay pa ng mga cheque in advance na parang ito yung tubo mo, ika-cash mo na lang. Yung pangakong ROI, kung titingnan niyo po dyan sa board, ito sa screen, yung cost of investment is 750,000 pesos kay Jay. Wow. Yung ipinangakong porsyentong ibabalik niya, 60% ang tutubuin ni Jay in 6 months, 450,000 pesos in 6 months. So yung 450,000 pesos, tubo niya yan, plus nananatili yung kanyang investment na 750. Ito yung 60% masyadong mataas na medyo kung titingnan mo risky. Kaya ito nire-regulate ng Securities and Exchange Commission para wag mabiktima yung mga ito'y naakit. Kasi ang Securities and Exchange Commission, in my understanding, way back before 2010, 11, 12, we've been working with the Securities and Exchange. Meron sinasabing compliance, monitoring and compliance na baka lumalabis na o yung isang korporasyon gumagawa ng bagong illegal. So yung ipinangakong sinasabing tubo, minomonitor nila yan para to shield ito pong mga biktima. Hindi po to alam ng karamihan. Akala pag nag-invest na nga ako sa social media, pumapatol agad sila na hindi nila alam ito'y pagdating dito, kinakailangan ng Securities and Exchange Commission. Ngayon, dito, attorney, iniiwas natin muna. Okay, yung legalidad na sinasabi mo, large-scale swindling or a large-scale stop, unavailable, dahil ang lalaki pong kinuha sa kanila. So, ito po yung parte na gusto ko pong sabihin sa inyo na i-walk through nyo rin na ang Securities and Exchange Commission, nire-regulate po nila yung mga investment company na making sure na ibibigay. Tapos, nire-regulate nila, may monitoring and compliance na natutupad. Ito hindi ho to registered DTI lang po to Nako po. So, dito po yung malaking problema diyan, Ginoong Bentulfo. Tinitingnan ko po itong screen dito po sa ipabitag mo. Abay, yun na lamang pong tinatawag nilang ROI, ang lalaki po Diyan pala po illegal na yan, Ginoong Bentulfo. Wala pong ganyan. Wala pong ganyang papahintulutan ng Securities and Exchange Commission. Wala pong bibigyan ng lisensya pagka ganyan ang uri ng mga pangako. Kasi maliwanag po yung pangakong yan. Abay, isipin po natin, 60% dito kay Jay. Pero naman ganun din, 60% din. At ang tataas po ng binabanggit na return on investment. Diyan pa lang po, siguradong bagsak na, illegal na yan, Ginoong Bentulfo, mga kababayan na nandito sa ipabitag mo kay Bentulfo, sapagkat hindi po yan papahintulutan antimano, Ginoong Bentulfo, ng Securities and Exchange Commission. Pagka mayroon pong ganyang nangako, kahit kanino, isipin na po kagad ng sambayanang Pilipino, illegal po yan at hindi po yan ayos o ayon sa mga lituntunin ng Securities and Exchange Commission. Ang tawag po dyan, attorney, too good to be true, do not. Huwag yung papatulan. Pag sobra-sobra, hindi nakatotohanan kasi kahit na Securities and Exchange Commission,
tatas ang kilay dito. Hindi naman sila rehistrado, kaya ganun lang ginawa nila. So, attorney, sa parting to, sinabi nyo na, ang gustong marinig dito na mga itong apat, siguro, anyone, pwede kayo magtanong, no? Sinong gustong tanungin ngayon na ang gusto ninyo? Kasi yung kanilang gustong mangyari, kaya ako pinaupo rito para makita ng mga tao na hinihimay natin yung estilo ng mga modus, yung pamamaraan ng panloloko, o ipang-aabuso ng mga establishmento, niloloko ang kanilang mga kliyente, or kung minsan naman, tayo, warning lang tayo, nasa atin ang babala, nasa ang pag-iingat, doon sa mga binibigyan natin ng babala. Dito ngayon, attorney, sinong gusto magtanong sa inyo? Baka gusto niyo tanongin sa attorney? Anyone? Sige, ikaw, Jay. Kasi nandyan yan, abogado yan. May gusto ka bang tanungin, other than doon sa gusto mong makuha yung investment mo? Gusto mong tanungin din siya na ikaw ba'y binabaliwala, tinataguan na, pero nakakausap mo pa rin? I'm sure nanonood sa atin ngayon si Joan Riparit. Ito'y parang warning sa kanya. So, nandito ka. So, tanong mo si attorney. Yes, yun nga, Lakasan mo lang, lakasan. Yun nga po, nagtatago na po sila. And then, yung last week po yata, kinuha na lahat ng gamit nila doon sa bahay. Wow. Kinuha na? Opo, lahat po ng gamit. Mga appliances, ganun. Okay. So, sino naman sa'yo? Ikaw naman siya? Ako kasi pinangakuan niya ako na pag hindi niya ako nabayaran hanggang nung 7, kuha na lang daw ako ng gamit sa kanila. Pag hindi ka nabayaran itong asyete? Kasi sabi ko, wag mo na akong tubuan. Teka muna. Ano na ba tayo? Hindi kasi nagkaroon po ng bagong contract. Ayoko na kasi talaga. Ito, attorney. Sandali, Sandali. Gumagawa ko ng panibagong kontrata. Itong... Sa barangay po to. Sa barangay pa? Tinry kami ngayusin. Kasi parang, syempre as much as possible, gusto ng barangay yung walang gulo. Tapos sabi ko, ayoko na. Kasi gusto ko na lang yung pera ko. Huwag mo na akong tubuan. Balik mo na lang. Alam ko na din naman na di na siya makakabangon. Kasi gusto niya, tuloy-tuloy pa daw yung interest ko. Hanggang daw din niya nababalik yung pera ko. Sabi ko, wag na. Bigay mo na lang yung pera. Okay na ako doon. Huwag mo na akong tubuan. Tapos sabi niya, kuha na lang. Pag ganitong araw, di kita nabayaran, kuha ka ng gamit sa amin. Before dumating Kumbaga, sige lang, manghakot ka lang kung ang gusto mong hakutin yan. Nung nalaman namin na bigla na lang silang umalis din sa bahay. Nalaman niya, sinabi niya sa amin. Before yung 7, hindi din kasi Alright. ako Sige. mahilig. So, in other words, ganito, bago. Ang gusto niya mangyari, dahil nakikiusap siya sa inyo, para medyo hindi lang naman kayo nagrereklamo, marami to, ano? Sobra po. Sobrang dami. So, ang ginawa niyang usap ay gusto niyang magkaroon kayo ng panibagong contract. Here, this attorney. Pumalpak na nga sa unang kontrata, na illegal na yung kontrata, yun ang bibitag sa kanya, pinapangakuan ng panibagong kontrata to siya. At gustong to enter into another contract. Ang gusto naman ito, wag na, isauli mo na lang sa akin. Sabi niya, pag hindi kita nabayaran, manghila ka na lang ng gamit yan. Attorney, anong nakikita niyo rito? Kumbaga, something na exciting para sa akin na nakikita natin yung mga iba't ibang estilo, iba't ibang stroke and style. Pangunahin po siya. Ang nakikita natin, Ginoong Bentulfo, desperado yang si Joanna na maka-eskapo, kumbaga. Kasi po sa gamit ng eskapo, kundi makatakas sa kanyang pananagutan. Kasi malamang may nag-a-advise po dyan at sinasabi, sige, papirmahin mo ng kontrata kasi pag may kontrata, kasong sibil lamang yan. Lalo kung madidiin yung kung Joanna, dyan kahit ano pang kontrata ang kanilang gawin, sapagkat patuloy po siya sa pangako na meron siyang kakayahang ibalik ang pera, patubuin ang pera. At yan po yung pinaparusahan ng Artikulo 315 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Ano pinaparusahan dyan? Falsely pretending to possess qualification or power to make an investment earn some money. Yung po yung specifico doon, Ginoong Bentulfo. At kung magkakaroon ng panibagong kontrata, panibagong pananagutang kriminal po yan. Ayun. Pero alam po nyo, mabigat dyan yung sinasabi ni Jay po kanina, umalis na, tumakbo na. Sa atin pong mga abogado, nakalagay po dyan, flight, pagtakas, pagtakbo, o di kaya mawawala na lang sa dating tirahan, ay pag-amin na may ginawa siyang krimen at dahil dyan siya po'y tumatakas na. Yun po yung mabigat dyan. At ang maitutulong po marahil ng ipabitag mo ni Bentulfo, ilapit na po kagad dito at mabigyan ng parang
pag-imbestigahan ng National Bureau of Investigation dahil kung mas marami po yan, para hindi na po makalabas sa kulungan itong Joanna na to. Ginoong Ben Tulfo. Okay. With that, attorney, kaya natin kasalukuyan nasa meeting ngayon yung regional director ho ng Region 3 na tutulong dito. Si NBI Director Region 3, si Jerry Bira ay makikipagtulungan. Kaya lang nasa palagitnaan ng meeting ng ako na to. So ganitong gagawin natin. Attorney, so isa yun ano. So ang advice mo sa kanila, attorney, parang advice na lang to kung nakikinig po sa atin, na huwag pumasok sa panibagong kontrata bagkos sabi mo, desperado na. Desperate people will do desperate action. Comes out with desperate result na iipit lalo sila. Tama po yan. Huwag na pong papasok sa panibagong kontrata kasi doon po sa unang kontrata, pasok na po yan sa large-scale swindling. Ibig sabihin, higit sa 3 ang kanyang biniktima at kung mas marami pa nga namang nabiktimang iba pa, talagang hindi na po makakalabas sa kulungan yan. So ano po ang ating unang ihahakbang dyan? Ang hakbang po dyan, gaya po na binabanggit natin, iparte na po sa otoridad, magbigay na ng statement so that magkaroon na po ng referral ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Lalo na doon po sa kung saan nangyari po ito, kung yan man ay sa Tarlac o sa Central Luzon, para po maumpisahan ang preliminary investigation at tuloy-tuloy sa pagsasampa ng kaso sa Regional Trial Court. Ginoong Ben Tulfo. Alright. Without attorney, unless, narinig yun na sa attorney, huwag na kayong pumasok sa anumang kontrata, huwag na kayong pangakuan, desperado na siya. Yung kanyang pagiging desperado, halos ipamimigay niya na yung mga gamit sa loob ng kanyang yung establishmento. Siguro, kung bawal lang doon, huwag niyong hugutin yung ondoro, lababo. Kasi hindi po pwedeng hatakin yon, mga gripo. Kasi yun ang bawal, hindi niya pag-aari yun. Kasi nagrarenta lang siya. Ano pang hahatakin niyo kung hinakot niyo yung mga gamit, sarado na? Baka mga butikit, ipis, daga na lang. So, ganito lang, attorney. Opo. Tutulungan namin sila. Inilabas namin to parang all points bulletin sa mga taong kung sakaling ganito man ang sistema at ganito yung sinasabing lasa, timpla at amoy ng sistema nitong managkakalap ng investment, matuto kayo rito. Mga totoong tao, totoong buhay, totoong nabibiktima. Hindi po namin pinaglararuan, bagkos ginagabayan, pinakikita sa taong bayan, pinipresenta, natututo si Juan de la Cruz, nabubusan ng isipan. Hindi lang po dyan, na mayroon kakaalaman, legal, anong mga hakbang, yung pong kanilang nararanasan, kung kayo nanonood sa pambansang sumbungan, #ipabitag mo kay Ben Tulfo, lamang na po kayo, makakaiwas po kayo. Attorney, sa inyo. Maraming salamat po. At para lang po doon sa Joanna na nagsasabing tigatarlak siya, hayaan po ninyong bigyan ko siya ng babala sa wika namin. Joanna, oreno adinudtoy ka, ni Ben Tulfo ti kasangsangom, hang ka nga makataray, hang ka nga mga takas, ay pabitag na ka, oreno adinudtoy, iti lugar nga pangikamakam, iti problema. Mabuti pa, nang si Shot 5, sumurrender kan, sa sangwom, di kito itattao nga reklamo ka. Joanna Marie Ripari. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo, karangalan po ni Batas Mauricio, makasama sa inyong paglilingkod sa sambayanan. Dito po sa ipabitag mo, kay Ben Tulfo. Okay. Dito sa parting to, ganito na, no? Desperado rin tao. Lumalabas parang sinasabi nyo, pinahahakot nyo na yung mga gamit niya. Ang isang bagay, anumang, ang bawat kasamaan may katumbas na parusa yan. Ang bawat illegal may katumbas na parusa yan. Ang bawat kasamaan ay may hangganan. Ito ang prinsipyo kung bakit mayroong #ipabitag mo. Sige, bibigyan ko kayo ng quick time na kausapin itong si Joanna. At saka ako magbibigay ng babala sa kanya Bisaya, Chabacano, English, Tagalog. O ikaw. Sige, sino una? Quickly lang. Ikaw, hawakan mo yung mikropono. Baka sakaling nanunood siya. Ikaw, kung gusto mo, Jay. Kung ayaw mo ni Jay, walang pilitan. O ikaw na lang siguro siya. O sige, sabihin mo sa kanya. Magbayad ka na lang. Meron ka pa naman truck, di ba? Benta mo na yung truck mo. Galing din naman sa amin yung pinambili mo niyan. Kabisado mo. Sino pa naman? Okay, si Tim. Tim, do you have a message? Ayaw mo. O ikaw. Ikaw, nasa kay Rose. Joanna, magbayad ka na. Alam mong, bago ko ipasok yung pera pang opera ni mama ko yan. Naku, sakit nito. Okay, so ganito. Okay, so, okay. Ilagay niyo sa akin to. Okay. Okay, ilagay mo mukha ni Joanna. Joanna, makinig ka.
want you to listen carefully, listen closely, listen good. Ipinabitag ka na, hindi ko trabaho magpahiya. Trabaho ko isalba yung mga tao at madunong, magkaroon ng dunong, maiwas sa ganitong klaseng sistemang ginawa mo. Pasisikipin namin ang bundong ginagalawan mo. Listen carefully. Habang may panahon ka pa, gumawa ka ng hakbang, bayaran ang mga ito. Magpakita ka ng good faith. Pero kung walang-wala ka na talaga, kahit na ang luhod mo sa kanila, paawa effect, ay talagang may kalalagyan ka. Ngayon, pwede kang, you can run, but you can't hide. May batas tayo rito. Si Ben Tulfo ang nagsasalita, ipinabitag ka. Simula ngayon, sisikip ang mundo mo at inilantad na natin to. Kasi may nagrereklamo laban sa iyo, hindi ako. So for the time being, ayaw ka naming ilagay doon sa sinasabing listahan ng mga ginulangan yung mga taong nagrereklamo dito sa amin. May waiver sila na talagang inarereklamo ka. Hindi namin trabahong ipahiya. Trabaho namin panawagan ka. Se tiene tu ol cara, necesita pagato. Este mga biktima de tuyo. Tsaba ano yan? Bisaya, kung naakapay na wong, ingi mong himuon, bayaran mo sila. Para wala problema na ba? Pero sa Tagalog, kung may mukha ka pa na ipapakita, simple lang. Napakahirap kapag ikay ipinabitag. Baka hindi ka na makalabas ng bahay mo. Iba, pagbitag na. Baka tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa harap at likuran, sa itaas at ibaba, mahihilo ka, magka-vertigo ka. So, mahirap kapag nabitag ka. Hindi kami naghuhusga. May kompromiso ka. Umayos ka. Umayos ka. Asikasuhin mo to. Wala ka ng ligtas, checkmate ka. Pero hindi ko alam, baka maya mangutang ka pa para pambayad sa kanila, lulukuhin mo, ililipat mo sa iba. Ganun ang ginagawa ng mga scammer. Kung sakaling nag-iisip ka na maging ibang bansa at tatakas ka, makinig ka. Pagkatapos nito, sasaluin na ng NBI, lahat kukunin, isosomon ka, papupuntahin ka, and then eventually, pag sinomon ka, isasabpi na ka. I'm sure, hindi kami nagbibiro, hindi barangay ang mga nagkakausap sa iyo, ipinabitag ka. So, maawa ka sa mga mahal sa buhay, sa mga nakakilala sa inyo, mapiperwisyo, baka layuan ka na parang may ketong. Hanggat may panahon ka, ayusin mo. Ayusin mo, aregluhin mo. Hindi ko sinasabing magbayad ka, sa batas ka magbabayad. Kasi kung wala kang pambayad, maghihimas ka ng matatabang malalamig na rehas. I'm sure, sa itsura mo niyan, maraming magkakagusto sa loob na mga sigurado, okay, preskong karne ka para sa kanila. Baka maasawa ka ng mga sa loob, maayos ka. Okay ba sa inyo? O, tutulungan namin kayo sa baba. Dahil kayong apat lumapit sa amin at yung iba, baka sumobra dumami na. Uunahin namin muna kayo. Kasi kayong apat, sapat na para ito'y masampa ng kaso. Sabi nga na Attorney Batas Mauricio, walang piyansa. Large-scale swindling, large-scale stapa, no bail. Itaga nyo sa bato. Okay? So mag-uusap tayo sa baba. And then the next thing, kakausapin namin yung NBI. Sa Region 3, willing na silang tumulong. May staff na kami para at this point in time, tututukan namin to kung hanggang saan. At makikita namin hanggat hindi kami titigil, hanggat hindi mabigyan ng warrant to. Okay? Okay, naawa naman ako sa inyo sa haba ng panahon nandito kayo. Ilang araw na. So, okay? At least hindi natapos to. Okay? Okay, matatapos to ngayong araw. Gagawa tayo ng hakbang. Nakatimbre na ito. Aragi, isang pambansang sumbungan. Hindi kami palabas. Serbisyo. Tulong. May tatak. Tatak. Bitag. Bitag si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.
Babalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, #Ipabitag mo kay Ben Tulfo. Ngayon mga boss, kung kayo po may mga reklamo at sumbong kahit sa malalayong probinsya po kayo, pwede po kayong magsumbong po sa amin. Bigay po yung inyong sumbong sa Visayas at Mindanao. Pwede naman ho online. Sikasuhin po namin, tatawagan po namin kayo. And mga bagay po na hindi lang po kami pang Luzon. Malimit po kami lumalabas ng Luzon, papuntang Visayas at Mindanao. Umiikot po kami. At yan po ginagawa po namin. Hindi ito bago. Matagal na po ginagawa po namin to. So ngayon, sa mga nabibiktima po ng pang-aabuso, mga abusado, wala pong puwang sa ating lipunan ng mga abusado. Kapag wala po tayong ginawa, mananahimik na lang po tayo. Pinalalakas na ang loob natin itong mga abusado na ito. Gumawa ng kanilang pang-aabuso. Yung pong mga manluloko na mamayagpag kapag wala pong manindigan na kayo'y binabaliwala ninyo, kaya lumalakas ang loob ng sinasabing manloloko na ipagpatuloy ang kanilang kalokohan. So, yan lang po. Yan po ang sinasabing advocacy ng ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ngayon, mag-update po tayo. No? Yung pastor po, tinanggalan mo ako ng trabaho, sinampahan mo ako ng kaso. Ito'y may update na po rito at medyo maganda naman po. Ha? Matapos po kasi ma-ere ng bitag ang reklamo ng 2 empleyado na sinibak ng kanilang employer at sinampahan pa ng kaso, ay ipinaabot ng bitag ang sumbong ito sa bayan ng Cavite na Dasmariñas. Ito po si Mayor Jenny Barzaga. Personal na dinala ng bitag ang 2 empleyado sa tanggapan ni Mayor Jenny Barzaga para mapag-usapan ang problema. Ano pong aksyon na ginawa po ng ipabitag mo? Ay aksyon po at tulong na ginawa ng sinasabing ina ng bayan ng Dasmariñas. Si Mayora, ito po, panoorin update. Bakit naman Opo. kayo nagdemanda sa kanila? Ganito po, sir, kasi... Hindi. Anong kinakailangan grave threat? Simpleng tao. Sila po, nakatira po sa amin nga, libreng tirahan, lahat-lahat, pati kuryente, tubig. Nandun yung concern po namin sa kanila. Ibibigay yung pera, ayaw pumirma ni Jamal. Sabi ni Jamal, hindi ako pipirmahan yan. Kasi sabi niya, tatanggapin ko yun, pero wala akong pipirmahan. Wala akong pakialam kung nagsasama kayo ng hindi kasal. Hindi ko trabaho yon. Pero legally, siya ang nanay ng anak mo. Hindi mo siya misis. Ayaw kong lumalabas, package deal kayo. Baka kasi dinidiktahan mo siya, ikaw naman umaas na parang kung talagang ganyan ang ginagawa niyo, mas maganda siguro gawin yung legal, magkasawa kayo. Ako kasi pag may nakita ko pang abuso, matayo ako. Pero dito, baka hindi lang pinagkaintindihan. Simple lang, ayusin na lang natin to. Pwede? Okay, sir. Matagal na namin gustong ayusin yan. Okay, ito na nga ayusin. Okay, sige, ganito. Si Mayor Jennifer Austria Barzaga, ma'am. Hello, magandang tanghali po sa inyo, Sir Ben. Simple lang po dahil kayo po ina ng bayan at baka hindi lang po sila nagkakaintindihan. Sila pastor, nagsampa ng grave threat, simpleng tao. Pa-turn over niyo na po sa amin at Sige. kami na po mag-aayos niyan. Sige. Para mabigyan pa po ng pagkakataon yung mga humingi sa inyo ng tulong. Mayor, maraming salamat. I-endorse na po namin. Bahala na po kayo rito, Mayor. Opo. Simple. Sige, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, ma'am. Bali, nung tinawag nyo to sa amin, sa aming opisina, pinatawag namin si Janelle at saka si Regina, yung mag-asawa na empleyado ng Noynay. Pinatawag din namin sina Pastor Padel, yung may-ari ng clinic, para pagharapin sila, pag-usapan ko ano yung problema at naging problema. So, sina Regina at saka si Janelle, gusto nilang makuha yung separation pay nila para makauwi na sila sa Cebu. Gusto na rin sana nila na mawala na yung mga reklamo at demanda na ibinigay sa kanila ng Noynay Clinic
clinic. Ganun din naman sina pastor, pinaliwanag din nila yung side nila na sila naman ay willing ibigay din yung separation pay. Alisin lang din syempre yung mga reklamo sa kanila, yung mga post sa Facebook, yung mga ganun, para maging malinaw na at magkasundo sila. So, pinagarap namin sila. Tapos, tinanong namin kung ano yung reklamo sa DOLE. According sa DOLE, ang computation nila ay bali almost 50,000 pesos. Tayo naman ay nagsabi sa Noynay Clinic kung pwede nilang ibigay na lang yung separation pay sa ating mga nagreklamo, sa kanilang dating mga empleyado para matapos na yung reklamo, matapos na rin yung paghihirap ng ating dalawang empleyado. At sa awa naman ng Diyos, ay sumang-ayon naman yung Noynay Clinic at sumang-ayon naman si Janelle at Regina doon sa napagkasunduan. Tapos gumawa kami ng sinupaang salaysay para pag nakauwi na si Regina at saka si Janelle ay wala na talaga silang kaso na matatanggap at reklamo galing sa Noynay. Ganun din naman yung Noynay para kahit kailan, clear na sila, may clearance na sila doon sa mga empleyado nila. Nagkaroon na kami ng case study at dahil nga syempre hirap na hirap tong ating dalawang kababayan at gusto na nilang umuwi sa kanilang probinsya, nagkaroon kami ng balik probinsya, sinagot na namin yung kanilang ticket papuntang Cebu. Nahihanda na natin yung ticket para sa pag-uwi nila sa Cebu. Bibigyan natin itong dalawa, tag-isa kayo. Tapos kasama rin dyan yung 5,000 na financial assistance na pandagdag sa inyong gastos. At ganun din po yung mga nirereklamo nila dahil alam naman natin ang ating mga kababayan ng pinakamalapit na takbuhan ay ang ating Sir Ben Tulfo, yung bitag. So ganun din, ini-endorse din sa atin ng bitag yung mga reklamo kasi kung makakatulong yung ating pamahalaang panglungsod. Kami po yung lubos na nagpapasalamat sa bumubuo ng ipabitag mo, lalo na po kay Sir Ben Tulfo. Maraming salamat po sa lahat-lahat at tulungan kami sa aming problema. Ito mga reklamong nilalapit po sa amin, mga totoong tao. Habang tayo nagbe-broadcast sa baba, ang dami po nakapila at nandiyan na po sila sa aming Action Center. Isa lang pong aming masasabi po sa inyo, pwede po kayong either kung kayo po ay nasa Visayas at Mindanao, pwede po kayong magsumbong at ibigay lang nyo lang po kaming tatawag sa inyo for video. Ito naman ho yung online na makakausap namin para makapaghanda po kami na anong action ang magagawa po namin. So, ito, and gusto ho namin ng mag-segment sana for the time being kung sa parting to, ang aming ginagawa dito ay parte na maiksi lang. Kung kayo po ay nabibiktima, kung uso pa ba, ito ho yung pang-aabuso nitong mga online collector apps. Ito mga online lending apps, mga online collector ng OLA. Marami po talaga yan at marami po nagsusumbong sa atin. Matagal na po to. Isang bagay lang po namin sasabihin po sa inyo, paulit-ulit na po to. Kung kayo po'y medyo nakompromiso sa OLA at medyo sila po'y naniningil sa inyo, siguro po, dapat lang bayaran. Kung sobra po ang pang-aabuso po nitong mga online collector na medyo iba na pong sistema dahil alam po nila, nalalantad na po sila. Ito pong sa mga online lending apps, pinag-uusapan po natin, kaya dumadami pong nabibiktima sa panghihikayat po ng kanilang YouTube advertisement na nakakatulong, na ganito, hinihikayat po nila yung mga taong mangutang. Ang problema kapag napangutang na po yung mga tao na yon, medyo minsan kinakapos, wala pong nangyayari. So, babalikan po natin ito pong kabastusan ng OLA na to sa opisina po mismo namin at ipapakita po natin kung paano po itong mga sistema nila, nilaro na lang po namin. Yung bang sa mga operations, meron din po kami. So, ito pong OLA operations, dalawa. Marami na po kaming ginawa rin, nakipagtulungan po sa mga alagad ng batas. Dahil legitimate media po kami. Alright? Ang legitimate media may network. Hindi po kami yung mga vloggers na gagawa ng mga operasyon kasama yung mga alagad ng batas. Kaya ayun tuloy, nadali yung kapitan. Pinagtanggol pa. Ngayon, dito, sa opisina ng bitag. Panoorin. Martes, 27 ng Hunyo, taon kasalukuyan. Isang reklamo laban sa online lending apps ang idinulog sa Bitag Action Center.
Aktual na idokumento ng bitag ang panggigipit, pananakot, pamamahiya, pagbabanta sa buhay na nagrereklamo laban sa big loan. Sa ilalim ng kumpanyang Fingertip Lending Corporation na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ba? Sumagot ka na! Opo. Sabihin mo magpaalam ka na sa mga kamag-anak mo, ha? Papadala ako ng lubid, ha? Papabidyoan ko, ikaw magbigti ka, ha? Opo. Layunin ng bitag makita ng mga manonood ang kabastusan ng kolektor ng big loan, ang aktual na pagbabanta sa buhay na nagrereklamo. Gumanap na kamag-anak ang isa sa bitag staff. Tama ho ba yung ginagawa ninyo na i-post sa Facebook? Ganun ho ba? Magbabayad naman ho, kaya lang na-delay lang. Hindi pa siya gaganyan hindi pa siya mag-iintindi. Para sabihin ko sa inyo, may talagang diferensya ho itong pamangkin ko. May konting diferensya ho sa pag-iisip. $50K na utangan mo yung 8 ola. Po, hinaharas po ko. Nagbabanta po sila na ipapapatay daw po yung... Ganun? Sabi, papatayin ka? Ari ka nga, basahin mo tong hirap kong basahin. Sige, kapalan mo palalo pagmumukha mo. Gugulat ka na lang. Isa na sa pamilya mo ang nakabulagta. Dahil sa utang mo, hayop ka. Abusayap kaya to? Habang buhay ka makonsensya na namatay sa karumal-dumal na kalagayan ang isa sa pamilya mo dahil sa utang na tinakasan mo dito. Tandaan mo, ito, mo. Di ba natin pwede makausap yung mayan? Kunyari tawagan mo, magmamakaawa ka. Anong pangalan itong tumatawag sa'yo? Sa big loan po. Big loan. Scammer alert. Ikaw ba to? Pati ID mo, pinakita. Rin itong mga ola, mga mal-edukado eh. Una, bawal tong pagpapalagay ng mukha mo ng ganyan, okay? Yan, bawal yan. Papakita ng ID, cybercrime na yan. Pwede ba natin tawagan? I-record niyo, ha? Ganito. Huwag ka na magbayad, ha? Overdue ka na lahat-lahat. Pag-aantay mo pa kami ng 11:10. Tingin mo nandito pa kami nun? Pasensya na po, sir. Talagang wala pa po eh. Ang tagal mong binigyan ng panahon. Hindi ka gumawa ng paraan. 1 day pa lang naman po akong overdue, sir. Di ba may agreement tayo? Due date is due date. Magbabayad ka. Binigyan ka na nga ng konsiderasyon para ngayon ka magbayad. Hanggang ngayon, wala. Huwag mo kaming pinag-aantay ng alas 11, ha? Dahil wala na kami nandito. Hello? Hello po. Ang sabi mo, yung tita mo nandyan sa labas ng bahay nyo, tapos nasa Caloocan, tapos yung pera, nasa tita mo. Ano ba talaga? Nasa tita ko nga po yung pera, sir. Asan yung tita mo nga? Asan? Nasa Caloocan po. Pinagloloko mo na ako dito, ha? Gagawing miserable ang buhay mo ko lang to. Asan nga yung pera? Baka 11 pa po makakarating, sir. Ay, 11! Ba't 11? Kasi nga hagahanap pa po. Akala ko pa may pera na yung tita mo. Ano ba talaga? Kakatay pa po ng baboy. Oy. Bakit po? Opo. Huwag mo akong pinagloloko, ha? Hindi na laro yung kausap mo ngayon. Ha? Asan yung pera? Asan? Asan yung pera? Pagkahuli ng baboy, kakatayin po. Pagkahuli ng baboy, kakatayin po para maibenta po. Gigil na ako sa'yo. Ano yung totoo Kakatay doon? pa po ng baboy, sir. Para maibenta po. Ang sabi mo, hawak mo na yung pera. Ano ba talaga yung totoo? Huwag niyo po akong patayin, sir. Hindi naman kita papatayin eh. Hindi magbabayad ka. Asan yung bayad mo? Ang sabi mo, ayusin mo yung kwento mo kasi. Ayusin mo. Ito, ganito na lang. Asan ka ba? Nasa inyo? Opo. Okay. Huwag kang aalis dyan, ha? Ha? Tatawagan ko lang si Cap Ronaldo, ha? Kilala mo si Cap Ronaldo, Javier? Yes po. Kapitan po namin. Ayan. Huwag kang aalis dyan, ha? Sagot.
Opo. Huwag mo silang pahirapan na hanapin ka, ha? O ngayon, papadampot kita sa mga to, ha? Kailan ko Gawad Greg, Gawad Ori. Huwag niyo po akong patayin, sir. Sabihin mo sa tita mo, tita, kung gusto ko pa mabuhay, kaya unahin mo na yung utang ko. Ha? Yung tita mo nasa Caloocan. Salamat sa informasyon, ha? Ganun na lang. Pero ang inutang mo, buhay ang kapalit. Huwag niyo po akong pugutan ng ulo, sir. Kung ako sa'yo, sabihin mo na yung tita mo. Opo. Naunahin na yung utang mo. Opo. Kung mahal mo pa yung buhay mo. Kung mahal mo pa. Opo. Mahal mo buhay mo? Siyempre po. Okay, 5:30 bibigyan kita ng oras. Isasend ko yung sa'yo. Pasettle mo na lang to sa tita mo, ha? Ngayon, kung wala yung payment mo ng 5:30, sabihin mo magpaalam ka na sa mga kamag-anak mo, ha? Sumagot ka lang! Opo. Mas mahal Okay, pa sige po na. yung baboy, sir, eh. Mas mahal pa po yung baboy. Kaysa sa'yo. Opo. Mas mahal pa nila yung baboy sa'yo. Opo. Buhay na yung kapalit mo dito, sabihin mo. Hindi yung baboy, napapalitan yan yung buhay mo. Ano? Isa lang yan. Gusto ko na po magpakamatay. Gusto mo na magpakamatay? Opo. Okay. Kap Ronaldo, magpapadala ako ng lubid, ha? Papabidyoan ko, Opo. ikaw, magbigti ka, ha? Opo. Oy. Nilalaro mo ba ako? Hindi po. Sabihin mo na sa tita mo, papatayin ko rin yung tita mo. Magkano po kikitain sa YouTube? Magkano kikitain sa YouTube? Pag nagpakamatay, sir. Ano? Ano? Sabi mo? Pag nagpakamatay, sir, magkano kikitain sa YouTube? Sino kikita? Ako po. Patay ka na, kikita ka pa. Hati tayo, sir. Hati tayo? Ano mo laro ka ba? Bakit naman ho kasi ganon? Eh yun na nga ho, kung may Celtec na po sa tingin ninyo, bakit ipinost nyo pa ho? Ganun ho ba talaga? Pero alam niyo ma'am, hindi ho tayo makakarating sa ganyan kung nagbabayad ho yung pamangkin niyo ng tama. Oo, eto nga ho, magbabayad naman ho, na-late lang po siya, kaya nga humingi na ng tulong sa akin. Kaya lang, tama ho ba yung ginagawa ninyo na i-post sa Facebook? Ganun ho ba? Ginagawa ng pamangkin niyo. Bago po kami gumawa ng action ma'am, iniisip po namin kung itong client na to is magbabayad ba o hindi. Magbabayad naman ho, kaya lang na-delay lang. Hindi pa siya gaganyan hindi pa siya mag-iintindi. Ay, para sabihin ko sa inyo, may talagang diferensya ho itong pamangkin ko. Okay. So, totoo nga wala siya sa tamang pag-iisip. May diferensya sa pag-iisip. Iba ho yung wala nga sa tamang pag-iisip sa may diferensya lang. Okay. So, tapusin natin makipag-uusap, ha? Asa na po yung payment niya? Magbabayad pa ho ba o hindi na? Ginagawa na nga ho namin ang paraan. Di ho ba'y sinabing alas 10 ng gabi mamaya magbabayad sa inyo? Wala ho ma'am payment ng gabi, ma'am. Opo. Ito'y kinakatay pa nga ho yung baboy ngayon para maibenta na. Sabi ng pamangkin mo, mas mahal niyo pa daw yung baboy kaysa sa buhay niya. Ay, syempre, inaalagaan ko yun. Ito hong pamangkin ko, tinawagan lang ako nung nagka-problema na. Inaalagaan niyo yung baboy? Oo, inaalagaan ko yung baboy. Mga alaga ko yun. Negosyo ko yun. Mas importante ho sa inyo yung baboy kaysa sa yung pamangkin niyo. Oo. So, ganyan yung turing niyo sa pamangkin niyo. Mas mahal niyo pa yung baboy kaysa sa pamangkin niyo. Sa baboy, kikita ako. Sa pamangkin ko, ito, gagastos ako. Napaka-buti niyo palang tiyain. O sige, are ang mister ko ha, ipakausap kita. Sandali ha. Hello? 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 Pasensya ka na. Sa pamangkin ko may diferensya sa pag-iisip. Lahat inuutangan niya. Sumasama ng
pakiramdam namin. Utang lang, utang. Huwag kayong magsakit-sakitan dyan, baka matuluyan kayo. Ganito talaga, boses ko. Boss, si Ben Tulfo sa Bitag to, itinire-record ka namin. Naka-record tayo. Ganon. Mahahanap kita, boss. Panta. Sige. Makinig ka. Oy, Coop, makinig ka. Coop, makinig ka, Coop. Nag-i-enjoy ako sa'yo, ha? Sige. Tuloy mo lang. Okay. Keep talking. Dalawang binti ng pamangkin mo. Kasi walang pambayad ng utang yan, kukunin na lang namin yung binti niyan. Kunin mo. Okay. Kailan mo kukunin? Mamaya. Hipunta ka rito. Sige. Hugasan mo Bigay kong address ko. Hindi na, may address kami. Tingin mo sa akin. Sige, papunta mo. Kasalukuyan. Ito pong pinalabas po namin, ginawa po naming light. Kung ito ho mga ola, binabantaan po kayo. Nanawa na po kami sa mga raid na yan. Kasi may papalit, lilipat lang. Papalit ng pangalan pa ulit-ulit. Ang dapat gawin, huwag na po mangutang sa ola. Pumunta na lang kayo sa mga Bombay, at least kahit na paano may libreng musketero at saka payong. Dito sa mga ola na to, hindi kayo papatusin kayo niyan. So, pero marami pa rin ang ngutang. Wala talaga. Ini-raid na namin yan. Nilusob na yan. Tapos na. So, yun lang po ang aming paalala. Higit sa sumbungan, investigahan. Anumang reklamo, binibigyang aksyon, solusyon. Kuminsan, natutuwa po kayo tulad ng ginawa namin. Hindi po kalokohan, totoo po yan. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, bitag ni Ben Tulfo. Ito pong hashtag ipabitag mo.